Alam mo, Carla, yung kamakailan lang na nangyari sa Boston, Massachusetts ay talagang nag-umpisa ng malaking pangamba sa ating mga mamamayan kung talaga bang nagbalik na ang usapin ng terorismo sa mundo. Kaya naman para sa umagang ito, kasama natin ngayon si Major Emmanuel Garcia, ang Deputy Spokesperson ng Armed Forces of the Philippines or AFP para pag-usapan kung ano nga ba ang mga paghahandang dapat gawin para sa usapin ng terorismo. Magandang umaga, sir. Good morning, sir. Magandang umaga, Carla. Magandang umaga, JC, at sa ating mga televiewers. Sir, so ano po ba talaga yung nangyari sa Boston Marathon? Well, ang nangyari doon, nobody really knows, no? Pero apparently, there were explosions. And sa paningin ng iba, ito ay isang terorismo na naman, no? Gusto lang nating i-emphasize, no? Yung sumabog doon sa Boston is not a kasi bomb ang layman's term. Pero gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan, this is an improvised explosive device or IED. Kasi pag sinabi nating bomb, that is a military munition. Pero pag IED, pwedeng kahit sino gumawa using indigenous materials, using improvised ones. And then, ang kanyang talagang aim is to sow fear and panic among the people para ma-disrupt yung kanilang daily lives, no? So, yun ang ginawa nung terorista doon sa Boston. And we hope na wag mangyari dito sa Pilipinas. Pero recently ba, sir, nagkaroon ba ng any threat na unusual, no? Ukol sa terorismo dito sa ating bansa? Dito sa Pilipinas, as of now, wala tayong nakikitang threat, no? Wala rin tayong nasasagap sa ating mga intelligence operatives. But in the past, merong mga sumabog, lalo na sa Southern Philippines, nandyan yung sa Zamboanga, nandiyan yung sa Jensan, sa Davao, no? Yung airport and yung sa wharf, nagkaroon ng pagsabog, marami ang namatay. We would like to take this opportunity para i-educate yung ating mga kababayan para at least alam nila yung kanilang mga gagawin, no? This TV program, no? We thank PTV4 for having us here para kasama na rin ito sa ating preparation, no? Kung paano natin ma-inform yung ating mga kababayan regarding the threat of terrorism. Sir, gaano po naman tayo kahanda para sa mga situation na ganito? Yan, magandang tanong yan, Carla, no? Ang kahandaan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police is only based sa kahandaan ng ating lahat ng tao, ng bayan, no? Kasi kahit na lahat ng pulis, lahat ng sundalo, ilagay mo dyan, kung hindi naman alam ng tao kung anong kanilang gagawin o hindi dapat gawin, malulusutan tayo. There will always be a gap that the terrorist will pursue, no? Doon siya dadaan. Kasi kung nandyan tayo, nagbabantay, hindi siya papasok. Once na nalingat tayo at hindi natin alam yung gagawin niya, doon siya papasok. Okay, Major, nasabi niyo yung halaga ng paghahanda ng bawat mamamayan. Ano ba dapat yung gagawin, Major, ng isang ordinaryong mamamayan tuwing makakita sila ng isang pinagsususpetsahan siguro nila, no? na IED or bomba rin? Well, unang-una, gusto muna nating gawing topic, no, yung threat ng bomba kapag may tumawag, ano? Halimbawa, may bomb threat call, no? Ang unang-una dating dapat gawin, keep the caller as long as possible. Bulahin ninyo, no? And then, kung kinakailangan naman na magkaroon po, no, ng tingnan yung mga background at kung ano pa man, no? Now, ito, pinapakita naman dito yung isang individual, a suspicious individual na nag-iwan ng isang bag, ano? Makikita natin dito, kung meron kayong nakita naman, no, na isang bag, no, na wag niyong gagalawin, no? Wag niyong gagalawin tulad nito. Yan. Oh, yan po ang dapat yung gawin, no? Wag gagalawin. Kung kayo ay authority sa isang lugar, no? Unang-una paalisin po yung mga tao. And then ayan, kung makikita natin, pinapaalis yung tao. And then kapag medyo nakaalis na, umalis po kayo diyan sa area. Wag na po kayong magtambay diyan. And then malayo, no, mga 150 to 200 meters, pwede po kayong tumawag sa authorities, no, like the police, the armed forces. 117 ang pinakamadaling tawagan, ano po, ang Philippine National Police, ready po dyan. And then tatawagan yung ating EOD, no, yung AFP EOD, AFP K9 o yung PNP EOD o PNP K9. Kapag po nakatawag na, darating po yung K9 at paamoy po. So nakita natin ngayon sa screen. Opo. Ayan, at nagkaroon po ng positive identification. Umupo. Ibig po sabihin yan, meron pong naamoy na sangkap ng eksplosibo. Pagkaalis po ng K9,
doon po papasok yung ating tinatawag na EOD, no? Yung Explosive Ordnance Disposal Unit ng ating AFP. Pwede rin po yan. Yung pong suot niya ay tinatawag na bomb suit, ano po. At ang dala-dala niya yung water disruptor, no? Ang bomb suit po ay hindi po ibig sabihin na hindi ka natatamaan, pwede ka pa rin pong tamaan. Yun nga lang, mas safe ka, no, kaysa sa wala kang dala. Yung pong water disruptor ay nandyan po para Water disruptor, Major, para saan ito? para i-disrupt lang, no, magkakaroon siya ng magkakaroon po ng water, no, na lalabas diyan, malakas na pagbugso ng tubig, and then madidisrupt po yung bomba, po pwedeng magkahiwa-hiwalay, Okay. pwedeng sumabog o hindi, no. Ang kagandahan niyan, kung sasabog man, water disruptor lang yung nakikita, yung masisira, no, walang tao na po pwedeng mamatay or masugatan. So, kapag na-disrupt na, babalik uli yung ating EOD upang bigyan naman po ng pagkakataon na makalap yung mga ebidensya at titingnan kung anong yung bomba, yung pong o ng IED. Ang IED po may kanya-kanya ring signature, no, kung anong klaseng grupo yung gumawa. Doon po natin nalalaman kung anong grupo yung may pakana o gumawa ng terorismo. Okay. Maraming salamat sa ating mga nag-demonstrate. At Yes, maganda rin na meron tayong demo kasi talagang nakita natin in action kung ano yung Well, mangyayari. gusto kong ipagpatuloy, no, yung sa telephone, no, kapag merong bomb threat sa telepono, keep the caller as long as possible. Tapos tingnan yung mga background noise. Yan ba ay nasa malapit sa terminal? May tricycle ba? Tahimik ba? May mga kulisap ba? May mga ibon ba? And then, tanungin ninyo, anong oras o saan mo inilagay yung bomba? No? Then, bantayan din yung kanyang pag-pronounce sa mga salita. Meron ba siyang accent? No? Kung saang region ba siya nanggaling, malalaman doon. And then, anong oras sasabog yung bomba o yung IED? No? So, yung mga ganung bagay. No? Kapag phone, doon na kayo dapat tumawag, no, ng police or armed forces personnel, no. 117, yan po ang pinakamabilis na tawagan. So, police ang directly na nag-handle Yes. nito, Major. Yes, police po sapagkat sila po yung may network diyan sa ganyan na klase ng ano. Ang armed forces naman is in support of the Philippine National Police. Actually, Major, iniisip ko rin, I wonder, no, before ba, sa nakaraan ba ay nagkaroon na ng instances na talagang napigilan natin, no, yung Yes. posibleng pagsabog? I was the operations officer of Joint Task Force Gensan for 2.5 years. No, it is a counter-terrorist unit dun sa Southern Philippines. And marami tayong napigilan, no, na nahuli ng mga terorista, nasampahan na rin ang kaso, and then meron din tayong mga nakuhang mga improvised explosive devices na successfully disrupted, no, ng ating EOD K9 units. Okay. So, sir, meron ba kayong final message para sa ating mga viewers? Ang atin namang mensahe sa ating mga kababayan, ang Armed Forces of the Philippine National Police ay ginagawa ang lahat upang mabantayan tayo, ngunit kinakailangan po namin ang inyong tulong. Kung wala po ang taong bayan, malulusutan po tayo ng mga terorista, at kung meron po kayong nakikitang suspechosong individual o package or unattended baggage, ipagbigay alam po sa pinakamalapit na pulis at kasundaluhan through 117, o kung meron po kayong malapit na istasyon dyan ng pulis, pumunta na po kayo ng personal. Maraming salamat po. Sana talaga, Carla, no, seryosohin ng ating mga mamamayan itong usapin ng terorismo, no, kapag mga ganun, no, ganun kasimpleng nag-iiwan ng bag, medyo delikado na nga yun. At talagang yung tamang suspecha natin, no, ay dapat mai-translate natin sa pag-report, no, sa pulisya. And of course, dapat lagi tayong handa with the number 117. Madali lang 117. naman tandaan at i-save na natin sa ating mga phones just in case. Alright, maraming salamat, Major Emmanuel Garcia, ang Deputy Spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Pero- Salamat. Maraming